So ito po yung ating leadership group meeting na ginaganap tuwing Miyerkules nga po. At yun nga po yung kwento, hindi pala na-record, okay lang. Yung yung kwento ko nga po na sinasabi rin ni Sir Raj na may dalawa nga pong magkaibigan nga po na sumubok sa ganitong negosyo, At yung isa nagpatuloy, yung isa ay hindi. Although yung isa may experience na sa ganitong larangan ng negosyo, pero nung ma-discourage nga po siya ay tumigil. Samantalang yung isa ay kahit mabagal, walang maraming kaibigan, nagtuloy-tuloy siya. At doon po patungo yung kwentong yon dito sa ating pag-uusapan ngayon. So nasa live po yun yung buong kwento, hindi pala ni-record kagad. Sorry po naman. Pero mahalaga po ay yung buong meeting ngayon na pag-uusapan natin. Okay po? So sa ating pong weekly update, nakarating na po tayo sa episode 116 after years na po. I think 2 years na, almost 2 years na po na tayo po ay nagkakaroon ng weekly update kung saan ay tinatalakay dito yung mga yung mga nangyayari na sa ating company, kagaya ng Claymanistic. Yan, may Claymanistic po tayo ng nangyayari ngayon sa mga nakabili ng Super Power Up. Yung Corbett, yung streaming ng Corbett natin, yung Supernova, ano ba yung kahalaga ng Supernova NFT na yan, at saka yung papatapos na pong pagbebenta nila ng Ether package o yung pinakamataas na package natin. So ito na po yung news, masasabi kong malungkot at pwede ring masasabing masaya. So starting April 1, lahat ng Element Starter Package, take note at i-share niyo po ito sa inyong mga members na ngayon ay hindi pa po nakakabili ng package. Take it or leave it. Ganun lang po. Kung gusto nila, okay. Kung ayaw naman nila, wag ninyong pilitin. Pero may impact po ito. Someday marirealize po nila na sana ay bumili ako. Bakit? Dahil may adjustment na po tayong mangyayari sa ating ongoing na pagbili ng mga Element Starter Package. Dahil starting 1st of April, all Element Starter Packs will no longer include Corbett token. Yan po yung nakakalungkot na balita. Dahil tatanggalin na po nila kung ano man kasamang Corbett sa lahat ng mga package. At wala na ring rank booster, no AP till level 6, and BCS reduction will be discontinued for new purchases after 31st March. Lahat po mawawala. Ngayon po meron pa itong mga to, ongoing pa po itong mga to. So anong ibig sabihin po nito? Na instead na tayong mga pioneer sa C1, meron tayong mga multiplier dahil sa mga naipon natin mga C1 rewards at loyalty points na mako-convert sana sa Corbett token. Lahat po yun ay mawawala na. Kasama na po yung Corbett na kasama sa mga package natin. Nasa ngayon, yung pong ating Earth package, meron pa po yung 420 na Corbett na kasama. Kaya dito po kami malulungkot kung kakaunting percentage lang po ng mga Pilipino na mga nag-join from 2019 up to present ang makakabili ng starter package, kasi nga ay wala nang kasamang Corbett. Kung ito man ay mag-boom, makikilala yung Corbett natin, kasi nga po ang goal nga po ng ating founder, Sir Jonas, ay maging top 5 cryptocurrency siya. Doon na po kayo sa market bibili. Dahil wala na pong mabibili sa loob ng C1 sa mga
exchanges na po kayo, exchanger ano na kayo makakabili. Okay ho, maliwanag po ano. So yan po yung um, i ipasa ninyo o ibalita ninyo sa inyong mga kaibigan, lalo yung mga nakabili dati ng mga matataas na package ano kagaya ng Titanium tsaka Titanium Pro, kasi marami po yung mga makukuhang token kung bibili sila ng package ano ho. Then ang ang susunod po na mawawala naman ay yung tinatawag na Ether package. Ito po yung pinakamataas na package natin na ito po ay in demand sa mga Chinese ano, kasi medyo nahuli sila, wala nga po silang mga multiplier, kaya ito yung binibili nila dahil ito po yung maraming Corbit token. Pero may kamahalan nga po talaga ito ano, may kamahalan, pero para sa kanila na mga business minded, may mga pera, ay baliwala lang po sa kanila na mabili ito, kasi nga ang goal nila ay makaipon ng maraming Corbit ano ho. So ito po ay mag-e-end na po sa 23rd of March. Ano? Mawawala na rin po siya diyan ano. Sabi dito, the Ether Pack, the most exclusive and high-end starter package of C1 that gives you the highest benefits along with the fastest streaming, is available only for a limited quantity. Exclusive sale of Ether is expected to end on 23rd March. Right now, the benefits are now or never. Okay ho? So ito po yung unang mawawala, ano, yung Ether package by 23 this month. At yung nga po, hanggang katapusan na nga rin po yung mga element starter packets natin na mayroon pa siyang Corbit token na kasama sa loob. Okay ho? Ayan. So alam naman po natin ng Ether ay high-end siya. Ibig sabihin, marami po kasi itong advantage pag nakabili tayo ng Ether. Ayan, nakalagay dito, exceptional APY for staking pools. Ano, ibig sabihin, mas malaki po yung ibibigay na APY o yung annual percentage yield pag tayo po ay nag-stake ng Corbit natin, ano, pag holder tayo ng Ether. Enhanced flow rate for streamable NFT on Corbits. Siya rin po yung pinakamabilis na ma-stream yung mga Corbit. Yung owner po ng Ether, mabilis po na ma-stream yung Corbit sa wallet. Kasi nga po ay depende po yan sa package na hawak natin, yung bilis na pagpasok ng Corbit token sa mga wallet natin, kasi hindi po yan bigla na papasok. Unti-unti po yan, kagaya nga po ng sinasabi ko sa inyong IXT airdrop competition natin, na yung mga airdrop nating A-Gold dati ay dahan-dahan yun na pinadala sa ating wallet. At ganoon din po dito sa ating pong streaming na mangyayari, ay dahan-dahan din ipapadala yung token natin sa wallet natin, pero nakadepende pa rin po yan sa pakisawak natin yung bilis ng pagpasok sa wallet natin. So Elite Rank Booster of 150% kasama rin, at meron po itong kasamang 75,000 Corbit token. Okay ho? Siya po yung pinakamalaki ano ho, na laman ng Corbit. Ayan. So mark your calendar, 23rd of March, matatapos na po yung pagbebenta nila ng Ether. Next, claim and stake ends also on the 31st of March. Ano? Sa lahat po ng mga nakabili ng Corbit Super Power Up, ano, na bago, at yung mga dati ano ho, na nakabili ng mga Power Bundle, Abu Dhabi Super Power Up, kailangan po yun ay ma-claim na po ninyo at ma-stake na rin kaagad. Ano, kasi nga po tayo po yung priority na mauunang mag-claim and stake. Ano, kami po nakapag-claim na po kasi kami. Kami mga nauna, 1 month ago, na-claim na namin, na-stake na rin namin doon sa ating pong wallet. Ano, so
So yan, binibigyan po lahat ng chance na makapag-claim and stake, ano, lahat ng mga owner nga po nung nabanggit kong package hanggang 24th of March. Kasi pag hindi niyo po ito na claim and stake, mangyayari po nito ay i-stream na po ito. I-stream na po nito, napatak-patak na po yung dating sa wallet natin. Instead na makukuha mo po yung buong 15,000 na kasama ng super power up na ito, ay dahan-dahan na siyang darating sa atin. Either abutin daw po yan ng 6 months or 1 year bago makumpleto yung 15,000. Di ba nakakalungkot? Kaya sabihan nyo po yung mga nakabili na dati kasi alam ko naman itong mga bagong makakabili ng Corvette Super Power Up, stick nila kaagad yan kasi siyempre alam naman nila ito, updated naman sila. Pero yung mga unang nakabili 1 year ago ay kailangan ay ma-claim and stick para po ay makakuha sila ng mas malaking APR or yung tinatawag na annual percentage rate o yung interest, ano ho, kagaya ng ginawa nga po namin. Okay ho? Yan. Next. So, congratulations, sabi dito, we have our own now layer 3 blockchain. Ano ho? So, papaliwanag po muli natin yung ating layer 3 blockchain na ito. Dahil tayo po sa Corbit ay tayo po ay ang network natin ay si Arbitrum nga po, Arbitrum yung network natin. Supposed to be siya ang gagamitin nating gas fee pag nag-start na pong magamit yung Corbit natin, kagaya po sa Planet IX. Pag tayo po ay nagtra-transact doon, ginagamit natin yung ating IX token, yung sariling token ng Planet IX, ang gas fee na kinukuha po doon ay Matic o Polygon na siya ngayon. At ganun din po sana ang mangyayari dito dahil nga po ay under tayo ng Arbitrum. Si Arbitrum din sana ang magiging gas fee natin pag ginamit na natin si Corbit token sa mga transaksyon. Halimbawa, pagbebenta, pagbibili ng package, kung ano man yung mga paggagamitan sa kanya. So, instead na Arbitrum po yung gas fee, dito sa ginawang layer 3 o third layer blockchain ay Corbit na rin po yung gagamiting gas fee. Hindi na po tayo gagamit ng Arbitrum na gas fee. So naintindihan po ito ng ng mga players natin ng Planet X kasi gaya ng sabi ko nga po, gas fee na ginagamit natin doon, Matic o Polygon, supposed to be dito Arbitrum din pero hindi na, Corbit na rin. Kung kaya napakahalaga po ng Node NFT. Papaliwanag din po natin mamaya yung ating Node NFT. So yan, congratulations at success na po yung ginawang layer 3. Kaya nga po medyo na-delay nga po yung streaming, supposed to be February nga po dahil dito sa mas pinaganda nila na blockchain natin. Okay. So dito po ay ilang beses na rin po ito na binabanggit na streaming starting very soon. Pero yun nga pong sabi ko nga sa inyo, actually may streaming na po ngayon, live na po yung streaming ngayon doon sa mga nakabili nga po ng Corvette Super Power Up dahil sila po talaga yung mauuna. Pinaliwanag na nga rin po natin ito 2 weeks ago, yung pinaliwanag nila na streaming that will start this March, mauuna po yung mga nakabili ng Corvette Super Power Up. Tapos susunod na po tayo. Susunod na po tayo mga nakabili ng NFT, pagkatapos ng mga nakabili ng NFT, susunod na po yung mga nag-convert ng CWA rewards saka loyalty points into Corbit. Yun po yung pangatlo. Din yung pang-apat ay yung pong may mga element status na kahit hindi nakabili ng package ay may stream pa rin po yung kanilang mga Corbit doon na i-convert nga po. Pero mas mabagal lang po dahil wala nga silang package. Kasi nakadepende po sa package na hawak natin yung pagbilis ng streaming o yung pagdating ng token sa mga wallet natin. Yung po yung sinasabing streaming. Okay? Then, binibigyan pa nga po tayo na i-unlock yung Corbit rewards dito sa ating pong mga ongoing na mga promotions. Kagaya nga po nung sa Ether, yung pagbili ng mga NFT package pa na may kasama pang Corbit ngayon hanggang katapusan.
no? Kaya samantalahin natin habang mayroon pa po tayo natitirang 12 araw para po dito at kasama pa rin po yung referral club competition. Meron pa rin po tayong monthly referral club competition, bonus security system, no activity points until level 6. Wala pa pong activity points ang level 6 o yung hanggang coordinator 3 po yan na wala pa pong required activity points para umakyat yung mga bonus natin. Sa amin kasing director pataas, kailangan po ng 5 activity points monthly na ma-maintain para po ay makuha namin yung mga bonus. Pero sa inyo na mga coordinator 3 below ay hindi pa po kailangan na magkaroon kayo ng activity points. Akit pa rin po yung mga bonuses kaya ng mga business points. Akit then may kasama pa rin pong rank booster. Okay ha? So yan po yung ongoing pa hanggang katapusan po ng buwan na ito. Okay. Next. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na isa pa po na malapit na rin pong matapos. Ito pa lang mauuna bago yung si ITER. Until 20th of March ay matatapos na rin po yung pagbebenta nila ng Supernova Node NFT. Na kung maintindihan nyo ang kalagahan nito, ay igagrab nyo ito kagaya po ni Sir Paterno. Hindi man natin siya ka-team sa Team Europe, pero dahil nga ay napapanood niya yung mga paliwanag natin tungkol dito, ay agad-agad siyang bumili ng dalawang Supernova Node NFT na yung malaki, yung 550 ang isa. At meron po yung kasamang 50 plus na NFT. At yung pong NFT na yan, nakasama, once na nag-start na po yung streaming of Corbit natin, magsisimula na po yung gas fee transactions. Okay ho, so nandito na po ang paliwanag niyan. What are Node NFTs? Ulitin natin para mas maintindihan natin, para magkaroon kayo ng chance na makabili pa nito. Kahit yung maliit lang, kung hindi nyo kaya yung 1,550, din yung 110. Basta meron po kayo kasi nga po mag-generate po ito ng passive income. Ito, basahin natin yung ano ba ang Node NFT. Node NFTs are blockchain-based assets that let holders earn rewards from transaction fees on the C-Link blockchain. They provide passive income and ownership in the network, making every transaction an earning opportunity. Nakita niyo ha? Pag meron ka raw Node NFT, ay magkakaroon ka ng passive income. Pag sinabing passive income, kahit natutulog ka, wala kang ginagawa, may darating na income sa iyo. Yun po yung tinatawag na passive income. Kasi lahat ng gas fee collections, ayan nakalagay po dyan, every transaction on C-Link chain incurs a CBIT or Corbit gas fee collected continuously over 30 days. So kagaya din po doon sa Planeta X natin, di ba? Every month ay naglalagay sila ng IXT sa staking pool dahil nga po ay monthly po na nagkakaroon tayo ng reward doon, monthly na nakakuha tayo ng mga IXT reward. Pero pwede mong ma-withdraw araw-araw doon So reward pool growth, collected fees automatically flow into the Node NFTs reward pool throughout the cycle. So lahat po ng makokolekta na gas fee ng Corbit sa mga transaction natin sa blockchain, may ipon po yan sa isang pool. At depende sa dami ng NFT o Node NFT na hawak mo, yung mapaparty mo. Allotted na reward na mapupunta sa iyo. Okay ho? Kaya pag nabili mo po yung malaki nga po, yung 550, meron po yung 55 na Node NFT. Samantalang yung 110, walo lang. Pero okay nga lang sabi ko sa inyo, kahit yung walo lang, at least magkakaroon kayo ng passive income.
Kasi actually tinanong sa akin ni Sir Paterno kung ano ba yung mas bibili niya, yung yung Corvette Power Up ba o yung Node NFT. So sinuggest ko sa kanya Node NFT. Bakit? Kasi meron na siyang Corvette eh. Yung Corvette kasi pag binenta mo, wala nang babalik sa iyo. Nabenta mo na eh. Samantalang ito, i-stake mo, lifetime yung income mo. Dahil nga mag-generate nga ng passive income. Okay o? Yun po yun. Kaya nag-decide siya na Node NFT ang bilhin niya. Dalawang 550. Okay ho? So makikita niyo dito, ayan, ito pa yung another illustration. Ito po yung ating pong Corvette token. Dadaan po siya sa ceiling. Dadaan sa ceiling. Lahat ng transaction natin ay dadaan sa ceiling. Then si ceiling, mangungulikta po yan ng gas fee. Gas fee sa mga gagawin natin sa transaction. Then, we will claim the rewards in Corvette. Kaya upon staking the NFT, it will earn CBIT rewards. I-stake natin kaya ang tabayanan nyo, pag yung inopen na po yung staking, yan, ipopost namin kaagad yan sa ating mga main GC para mauna tayo mag-stake kasi pag nauna tayong mag-stake, siyempre mas malaki po yung APR na makukuha natin. Kagaya din po dito sa ginawa nating staking ng Corvette sa wallet, which can be claimed directly to wallets. Nakita nyo? Mapi-payout po ito directly yung reward kung gusto mong i-payout. Kasi nga po ay pag pumasok na po tayo sa global exchange, yung Corvette natin, pwede nang pirahin po yan anytime. So pag may Corvette ka na pumapasok sa iyong wallet, galing nga po sa reward na galing sa Node NFT, edi siyempre pwede mo rin po yung pirahin anytime na gusto mo. Okay po? Kaya sabi dito, more Node NFTs equals more rewards. The earlier you stake, the bigger share of the pool you get. Kita nyo? Siyempre, pag mas marami nga po naman yung NFT na stake mo, mas marami po yung reward na makukuha mo. Also, along with more Node NFTs, earlier the stake in the epoch, higher the returns. And longer you stake, more rewards you generate. Kita mo? Siyempre, pag nauna ka, higher rewards mo. Tapos pag in-stake mo ng mas matagal, mas marami rin yung reward na makukuha mo. Ganun po yung paliwanag. Okay, I hope naintindihan natin dahil ito po ay mag-i-end na po ito ng 20. At sabi dito, hindi po yung isa yung pong Corvette Super Power Up, pwedeng ibalik daw po yon someday, pero hindi na po 15,000 ang makukuha ang Corvette noon. Pero ito ay mag-i-end na po ito, kasi may limited supply lang po ito. At pag naubos na po yung supply, siyempre wala sila ibebenta kasi NFT siya non-fungible token, so meron lang pong limited supply niyan, Kagaya ng Corvette token natin tsaka yung IX token natin, may limited supply lang din po. Okay ho? Next. So, ayan. Si Planet IX naman, mula nung inilance itong ating Net Empire Evolution, ay mas napaigi, mas napaganda para sa amin na mga pioneer, na mga sumabay sa Planet IX. Kasi nga po, meron akong ginawang video kanina, puntahan nyo lang din sa ating YouTube channel, Team Spartans International, kung paano po ma-payout o paano po mag-harvest ng mga reward doon na nakokolekta natin araw-araw at ipi-payout natin sa GCash. So yan, kagagawa ko po yung video na yon, balikan nyo, puntahan nyo sa ating channel para mapanood nyo kung paano po i-payout. At ang maganda nito, pag tayo po yung mag-stake din po sa ating pong IX Foundation, kasi sila po talaga ang may pakana ng Planet X ng staking. Kasi sila din po ang hawak ng ating Corvette, kaya may staking din po sa wallet natin. So, sabi dito, new staking epoch, highest rewards ever. So pag ikaw ay nag-stake ng energy na sasamahan mo ng XT kasi 1:1 ratio po yan, at metacrystals ay highest rewards daw ever yung binigay. Ibig sabihin, mas malaki ngayon yung linagay nila sa ating pool, doon sa reward pool. Kung kaya, yung nga po, nai-enjoy po namin ito dahil araw-araw nga po nagkaka-income kami dito.
So ganun-ganun po yung mangyayari sa ating Node NFT. Pag in-stick mo na, kasi ito ay ini-stick din po ito, Energy tsaka Crystal Monthly, ini-stick po namin yan at nag-generate po yan ng daily income. Kung kaya yung video na ginawa ko kanina, harvest lang po ako ng harvest ngayon ng aking mga itinanim 3 years ago nang sumali po ako dito sa Planeta X. Hindi na po ako naglalabas ng pera kundi kabig na lang ng kabig kasi nga po tapos na nga po yung pagtatanim. Ganun din po dito sa C1, nagtanim tayo sa pagbili ng mga package, then pag lumabas na yung Corbit natin, aanin na rin po tayo. No? Ganun po yan, parehas lang po mangyayari. Okay ho? Then next, pag-usapan naman natin si Metaverse. Ayan, si Metaverse naman ay kalalans din po yung kanilang tinatawag na Metaverse Coin Exchange. At dito po sa Metaverse Coin Exchange, meron na po silang linabas na siyam na coins na pwede tayong mag-trade sa loob. Kung kaya, yan katatapos lang po ngayon yung yung league, nakita ko po yung league kanina tapos na. At ako po ay nakakolekta ng 425 na chips, chips. Ano ba yung chips? Yung chips na yan, dahil may nakalaan po dito sa MCX na to na 5 million USDT ang Corbit sa reward pool. So yung chips na yan soon, pwedeng i-convert po yan sa USDT o USDC na ngayon. USDC na, So ibig sabihin, pag ikaw ay nangunguna sa league, especially pag ikaw ay nakakapasok doon sa top 12, kagaya namin ni Sir Edgardo, pasok kami sa top 12 doon sa League 2 tsaka League 4. Kaya ngayon na-distribute na po yung aming chips, tig po 425 yung nakuha namin kasi number 8 ako, number 9 siya. So pasok kami sa 425 na chips, So makikita niyo po 'yan pag kayo po ay papasok sa ating Metaverse account. So ito po yung mga trade namin sa loob. Pero bago tayo mag-trade dito, kailangan natin ng tinatawag na MetaCoins. So kailangan po nating makabili ng package po. May package din po ito para magkaroon tayo ng MetaCoins. Actually ang package sa binili ko dito, yun lang pong yun lang pong 110, 1,000 lang po yun na MetaCoins. At maniwala kayo, hindi, napalaki ko na ngayon ng almost 200,000. Kaya nandyan na kami sa League 4 at patawid na ng League 5. Pero hindi pa ako nag-join doon sa may strategy kasi akong gagayahin ko si Coach Motski. So yan, makikita nyo dyan, ito yung mga coins, mamimili ka dyan sa mga coins na yan kung alin yung iti-trade mo. So, ang pinakasikat dito nung una ay si Infinity Loop. Asan na si Infinity Loop? Ayun, si Infinity Loop. Pero dito kami nakulong. Nakulong kami dito. Meron akong 10,000 dito, nakulong dito. Hindi ko may withdraw kasi nga bumagsak siya ng 50%. Kaya buti na lang meron akong natitira pa na tinitrade. Nandito ako ngayon kay Solaris Spark. Yan, siya po yung sumunod kay Infinity Loop na malaki ngayon ito. Ang inabot nito, umabot na po ng 30 ang isa nito. 30 MetaCoins ang isang piraso niyan. Kaya dito ako nagtitrade ngayon dito, tulog ako dito kay kasi hindi ko mailabas-labas yung 10,000 ko. Pero okay lang 'yon. At least ay malaki-laki yung nakuha naming chips ni Kuya Edgardo. Tapos si Motski, grabe, nakuha niya yung ang laki nung nakuha 2,000 plus dahil nga nag-iisa sa doon sa League 6. Tapos sa League 5 naman nakita ko doon si Ma'am Elisa lumakay ng Team Baguio at saka si Ma'am Annabel Chin ng Team Taiwan. Malaki din po yung nakuha nila. So sa nakita ko sa League 1 to League 6 ay nangunguna po ang Uniteam. Grabe nasa top 10 po karamihan ng mga Uniteam. Kaya congratulations sa ating mga Uniteam Metaverse players dahil ay nakakasama tayo dyan sa top 12. Bago ka makapasok sa top 12 talagang matinding labanan po yan. So nakaka-excite po ito, nag-enjoy po ako dito. Kumpara sa MTX kasi napakarami masyado pagpipilian dito. Dalawa lang yung dinalaro ko si Infinity Loop tsaka si Solaris Spark lang. Okay na sa akin, Ayan.
At lalo na pag yung ito ay napepera na yung chips, nako, lalong mai-excite kayo, maniwala kayo sa akin. So para po kayo makasali sa Metaverse Crypto Edition, meron po tayong dalawang package na bibilin din. Ano, sasabihin niyo, bili na naman. Business po ito mga kapatid. At lahat ng business may kapital. Pero hindi naman obligatoryo na kuhanin mo si Elite Package, ano, yung 550 kasi medyo mahal po yan, nasa 34,000 po yan. Dito lang po kami nagsimula sa 110. Tapos pinalago na lang po namin itong aming MetaCoins. Ayan, MetaCoins po ang tawag nung iti-trade mo doon sa mga coin na yon na pinakita ko sa inyo. Ayan, so mamili po kayo dyan. So dito sa 110, pwede na kayo makapagsimula at pwede nyo mapalaki yung MetaCoins ninyo sa pagtitrade para makakuha kayo ng maraming chips. Ano, yung chips po yung pwede pong i-convert sa USDT. Naantay na lang po namin yung ano po, yung exchanger, ano, kasi may lalabas po exchanger po soon. So yan, makikita niyo po dito ay naglabas na po sila ng first USDC payouts nung nag-launch nga po noong February 18. Ano, yung ating pong Metaverse Crypto edition doon sa mini game. Yung sa mini game kasi everyday po doon may 500 po na USDC na pinamimigay doon at marami na rin po na sa team natin sa Unity ang nakapanalo doon ng USDC na payout na po nila, ano. Pwedeng i-payout yun anytime pag nanalo ka, pipayout mo sa iyong wallet, ano. Okay, so grabe, nakaka-excite po ito. Ako mismo kahit na busy sa trabaho pero na-excite ako. Kung kaya nga po makikita nyo ngayon ay hindi na po madalas yung webinar natin. Ako po ay nagre-record na lang pag may free akong ganito dahil ay ano nga po, masyado na pong busy, ano, dahil busy ako sa C1, busy ako sa Planet X, busy ako sa Metaverse, siyempre busy din tayo sa trabaho, tapos sa bahay din, ano, kaya yon, karoon lang po tayo ng free ngayon. Kaya nagawan ko po ng PowerPoint itong ALG update natin dahil napaka-importante po, ano, na ipaalala sa lahat na may hangganan po ang lahat, ano, hindi po per sempre tawag naman sa Italiano, hindi po habang buhay na may blessing na matatanggap tayo. So yun po, matatapos na po, gaya ng sabi ko, matatapos na po yung ating ano, yung ating mga makukuhang Corbit token sa mga package hanggang March 31 na lang po yan. Kaya yan, bigyan niyo po ito ng pansin, ano, lalo na po yung mga nakasabay natin nung 2019 pa. Kahit makabili man lang sila, ano, nung yung Earth, kasi yun ay na-upgrade pa po yun sa Air, ano, para meron man lang silang maitabing Corbit. Hindi man marami na ngayon, mahalaga ay meron kasi nga po talagang naniniwala kami na bubulusok po ito. Imagine mo na lang. Imagine nyo na lang, ano ho, yung target nga po ni Founder na maging top 5 cryptocurrency siya. Palagay nyo pag naabot natin ang top 5 cryptocurrency, magkano ang value niya sa palagay nyo? Magkano ba ang Bitcoin ngayon? Magkano ang Ethereum? Magkano ang BNB? Ano? Magkano ang Solana? Di ba? Kung magiging top 5 tayo ay siyempre malaki po ang value niyan. Kaya samantalahin natin, ano ho, yung mga pagkakataong ito habang meron pa. Kaya ng sabi ko, mark your calendar hanggang 31st na lang po. Hanggang March 31 na lang itong katapusan nito ang pagbibigay nila ng Corbit sa lahat ng mga NFT packets natin. Again, thank you po sa lahat ng makakapanood nito, ano, sa mga nanonood sa ating YouTube live. At ito naman po ay recorded. Hanapin nyo lang po ito, ano, sa ating pong C1 Team Spartans International YouTube channel. Mag-subscribe na rin po kayo, ano, para po hindi kayo nahuhuli sa balita. Dahil gaya ng sabi ko nga po, wala man yung upline ninyo, pag kayo po ay nanood o o inyo pong binuksan yung mga update na yan,
matututo po kayo kasi pwede niyo namang ulit-ulitin kung hindi niyo maintindihan sa unang panood niyo, ulitin niyo kasi nga napo-post naman po 'yan tapos pwede namang i-replay ulit. So again, thank you po at kita-kita po ulit tayo next Wednesday kung may mga bagong update po muli na galing sa company. Hindi po tayo magsasawang magbigay ng mga balita para po lahat tayo ay makinabang, dapat tayo ay mauna kung ano man yung mga mangyayari dito sa ating company, especially po yung inaantay nating launching ng ating Corbit token sa Global Exchange. Salamat po at God bless po muli sa ating lahat.